Meron akong nabasa sa Facebook or sa isang social media. Ito, tingnan nyo. Nakalagay dito, isa daw Pilipino crew ang nakita na nakahang sa isang gas tanker. Nangyari ito sa isang barko na nagkakarga na isang kargamento na highly flammable. Pero ang pangyayari na to o ang insidente na to ay hindi naman nagbabase sa kung anong klaseng barko ang sinasakyan niya. Kasi yung insidente na to ay hindi lang ngayon nangyari, kasi madami ng gantong kaso na nangyayari sa iba't ibang klase ng barko at sa iba't ibang lahi, hindi lang mga Pilipino. So tanda ko nga nung una ako nagbarko way back 2015, may napakinggan akong kwento dito sa company na napasukan ko. Yung kwento ay nangyari way back 2010. Hindi pa ako nagbabarko at di pa ako nakakasampa sa una kong barko dito sa company na to. Kahit gano'n nakatagal yung nakalipas sa pangyayari na yon, mainit pa rin yung kwento, mainit pa rin yung mga istorya. Ang istorya umaalingasaw pa. So nagtanong ako kasi baguhan ako sa company namin noon at gusto kong malaman kung anong kwento sa likod ng mga kwento na yon. So isang crew o isang senior crew ang nag-share sa akin o nagbahagi ng istorya. Isang araw daw, may isang crew na dapat due duty na or magtatrabaho na sa takdang oras na nakatoka sa kanya. Nang yung tao na re-reliebuhan niya o kapalitan niya ay nagtaka kasi sobra na siya sa oras at hindi pa siya napapalitan. So naalarma siya, hinanap niya yung crew o hinanap niya yung kapalitan niya at hindi niya makita. Kaya naman agad-agad niyang nireport sa opisyal na hindi niya makita yung crew na yun. Ang di guardia opisyal, in-inform niya agad si kapitan at si kapitan naman inalarma ang buong barko para bilangin yung crew o bilangin yung mga tao niya. At doon daw talaga na-confirm nila na may isang nawawala, na yung crew na yon na hindi nila makita. So sila daw mga crew na nandun sa barko na yon ay nagtulong-tulong upang galugarin pa ng husto ang barkong kanilang sinasakyan, kasama na ang mga blind spot. Hanggang sa tumagal yung paghahanap nila at wala talaga silang nakita. Kaya si kapitan nagduda na. Agad niyang binuksan o pinuntahan computer nila na nagtataglay ng CCTV footage ng barkong kanilang sinasakyan. Doon nila nakita na ang crew na hinahanap nila ay malayo na pala sa barkong kanilang sinasakyan. Kitang-kita daw nila sa camera ang pagtalon ng crew na hinahanap nila. So sabi nung nagbabahagi sa akin, kung makikita mo daw talaga sa CCTV footage na desidido at walang halong pagdadalawang isip ang ginawa ng crew na yun. Kasi sinigurado niya muna na walang tao sa paligid at sinigurado niya na ang papatakan niya ay dagat talaga. At pagpatak niya daw sa dagat o pagdating niya sa tubig, lumangoy pa daw si crew palayo sa barko. At kaya naman sa sobrang pag-uusisa ko, hindi ko napigilang magtanong. Na pagkakatanong ko, baka naman kasi sir, napipressure na siya o sobrang pagod niya sa trabaho niya. At ang sagot naman sa akin ng senior crew na napagtanongan ko ay wala daw bahid ng pang-aabuso o pamamersa ng araw na yun. Kaya doon ko napagtanto na hindi sa barko ang problema, kung hindi sa mga bagay o mga tao na siya ding inspirasyon niya kung bakit siya nakikipagsapalaran dito sa barko. Kaya naman kahit may iba't ibang organisasyon gaya ng MLC or Maritime Labor Convention na naglalayon na protektahan ang bawat marino na naglalayag dito sa mundong ito, ay hindi pa rin naiiwasan ang mga ganitong kaso. Dahil minsan, imbis na solusyonan at tapusin ang problema, mas pinipili na lang nila tapusin ang buhay nila.